Alright mga pare-chong, eto, welcome back muli sa ating spearfishing natin. So, papunta tayo dun sa spot, dun sa Hinatuan. Medyo makulimlim yung panahon natin ngayon. Eto, madilim. Pero malinaw lang yung dagat, guys. Hindi naman maalon. Doon yung pupuntahan natin sa likod ng Hinatuan. Magki-king mak hunting tayo gamit yung decoy natin. At ito na yung gamit natin. So ang oras natin ngayon ay 6:39 ng umaga. So araw ng Miyerkules ngayon, February 10. Ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video ulit. Gawa ng busy tayo dun sa preparation natin para sa board exam. So sana wala rin tayo na pumasa tayo dun sa result ng examination natin. Suluday pa rin tayo, wala tayong kasama. Pagtsagaan na lang natin tong hanap buhay natin. Ito lang muna sa ngayon, wala pa kasi tayong trabaho. Dito sa mining, off season pa sila, wala pang tanggap ng mga aplikante. So tatry natin ngayon dun sa Hinatuan. Baka may king mag kasi makulim na yung panahon. Tara, let's go! Alright mga pare-chong, ayan, kamusta po kayong lahat dyan? So sana po ay nandyan pa rin po kayo at patuloy na sumusuporta sa mga videos ko. So eto guys, ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video. Gawang busy tayo sa preparation natin sa board examination. At since tapos na tayo nag-exam, ay balik na tayo dito sa ating palaging ginagawa, itong ating spear fishing. At this time ay nagki-king mak hunting tayo. At eto, may nagpakita kaagad na king mak dito sa decoy natin, kaya lang mailap naman kaya hindi ko pinilit. At habang paahon ako ay nakasalubong ko itong rainbow runner, eto, nanggaling doon sa decoy natin, kaya eto, pinana ko na lang para may mahuli kaagad tayo. At eto na rin guys yung ating kauna-unahang isda sa araw na ito, isang good size na rainbow runner na nagtimbang ng 8 grams, kaya ayos na sa unang isda natin. Medyo guys may kunting struggle sa ganitong style ng pamamana dahil solo dive lang tayo at wala tayong kasama na nasa bangka na nakaabang sa atin. Ang ginagawa kasi nito, kapag once nakahuli ako, aakyat ako, pagkatapos hinihila ko yung decoy ko at bago ko hinila yung isda, kaya medyo maproseso kasi kapag once na hindi ko hinihila yung decoy ko ay sasabit yung isda natin doon sa decoy, kaya mas advisable talaga na mayroong kasama sa ganitong estilo ng pamamana. Wala isda. Rainbow runner. Sayang yung king mak. Good size sa tana, kaso mailap. Sa sumunod na pag-dive naman natin guys, may nagpakita ulit na king mak lumapit doon sa decoy natin, kaso medyo mailap talaga mga king mak ngayon. At habang ini-aim ko dito, ayun, sinubukan kong panain, hindi naman tinamaan. At sa sumunod na pag-dive natin, eto, may isang maamong king mak na lumapit, kaya napuruhan natin at nahuli naman natin ang king mak na to. Galingon ra.
Good size na rin guys ang King Mac na to. Ito po ay nagtimbang ng 3 kg kaya ayos na. Mayroon na tayong pangalawang isda sa araw na to. At after naman nito guys, nag-dive pa tayo. Maraming beses tayong pinakitaan ng King Mac doon sa Nikoy natin. Kaso, nabigo tayong mahuli ito dahil maiilap ngayon yung mga King Mac dito. Kaya hindi ko na lang pinilit at may tinira man ako, hindi naman tinamaan sa sobrang ilap talaga. Kaya after nun ay umuwi na ako at nag-decide na ibenta yung mga nahuli ko. Malakas na yung gulong ng alon dito. Ayan o. Malakas na rin yung agos. Wala na rin tangigi nagpapakita. Sayang. Ang dami sanang King Mac nagpakita sa atin. Kaso may ilap. Ayaw magpahuli. Eto. Kalalaki na yung mga alon dito. Ano? At pagkahapon naman guys, nag-dive ulit ako. Doon naman ako nag-dive sa may parola sa palagi kong binabalik-balikan na malakas yung agos. At ito yung mga nahuli ko, nakatatlong piraso tayo. Kaya nga lang hindi tayo nakapag-video nito So, yan, guys. dahil sa sobrang lakas ng agos at delikado kung gamitin natin yung camera at malalaglag lang at matatangay sa agos. So shout out sa may-ari nito sa gumawa ng spear gun natin. Shout out kay Ninong Jerome Habagat. Ito yung nahuli natin ngayong hapon. Itong kitong, yung samaral, ito yung panghuli nating nahuli dito. Hindi na tayo nag-unang camera. Hindi na tayo gumamit ng camera kasi malakas yung agos guys. Ito yung agos oh. At tapos yung dalawang GT naman doon sa kabila. Doon sa may parola. Napakalakas na agos. Hirap maggamit ng camera. Baka malaglag sa ulo natin. Tangay ng agos. Delikado. Ito. Ito na headshot natin. Ayan, tulog agad. Ito yung satya ng tama. So, uwi na tayo. Dahil mag-alas 5 na. Magbibenta pa tayo ng huli natin. Ito yung decoy natin. So, sa susunod ulit yung decoy natin or siguro bukas kapag maganda yung panahon. So, right. Thank you Lord sa blessing ngayon. So kaya ng umaga, dalawang piraso tayo, isang King Mac tsaka isang Rainbow Runner. So ngayong hapon naman, dalawang GT, isang Kitong. Alright mga panichong, eto, balik ulit tayo dito sa Hinatuan. Maghahanta naman tayo ng King Mac gamit yung decoy natin. Ito yung decoy natin. Dito pa rin to sa Hinatuan guys, sa likod. Yung isla namin malayo dito. Nasa mga 40 minutes yung biyahe natin. Yung isla namin nasa likod pa, hindi na makita. Malalaki yung gulong ng alon dito pero kayang kaya naman. Hindi naman basag yung mga alon. Wala tayong kasama ngayon. Solo dive tayo. Wala rin dito yung mga nakasabay natin nung nakaraan. Yung kahapon nating pamamana dito. Yan, time check natin 7:36. Bumiyahe tayo ng alas 7. So mahigit 30 minuto yung biyahe natin dito papunta dito. Sana may biyaya dito. Mayroong King Mac na lalapit kagad sa decoy natin. Grabe yung kahapon nating pamana dito. Ang daming King Mac sana. Kaso lagi tayong hindi nakahuli. May ilap kasi. Lumalapit sa decoy natin. Kapag nilapitan naman natin, lumalayo yung King Mac. Ilang minuto lang guys ang nakalipas. Eto, may nagpakita na kaagad na King Mac doon sa decoy natin kaya agad ko itong nilapitan. At eto na sana yung ating kauna-unahang King Mac kaso hindi nakatagos yung shafting natin kasi akala ko within range na. Medyo may kalayuan pa pala kaya hindi nakatagos yung shafting natin.
At hindi sa katagalan guys, may nagpakita ulit na King Mac. 3 piraso ito at lumapit dun sa decoy natin, kaya pinili ko itong nauna dahil ito yung mas pinakamalaki sa 3 piraso. Kaya lang, ang nangyari dito ay hindi tayo pinalad. Napakaganda sana ng pagkatama na sa gitna. Hindi lang tumagos yung fluffer natin, bumaon lang yung shafting natin at hindi nagbukas ilalim yung sima. Kaya ang nangyari, habang binibigyan ko ng line, nakatanggal sa shafting yung isda natin. Sayang, malaki na sana. Ay! Sayang. Ay, nako. Ay. Pangalawa na. Pangalawang sablay. Whew. Kung nakahuli lang sana yung dalawa, pwede na tayong umuwi. Ay, sayang. Hindi nakatagos yung shafting natin, bumaon lang. At habang tinutuwid ko naman dito guys yung shafting natin, yung dulo nito, eto naman yung nangyari. Nabali yung shafting natin doon sa may karugtong ng pinawilding natin. Guys, sayang. Tinuwid ko yung pana, nabali naman. Dito nabali sa dinugsungan. Ay, pagkamalas-malas nga naman. Kahit na nabali yung pana natin dito guys, ay nagpatuloy pa rin ako sa pagdadive dito. At ito yung hindi ko inasahan, kahit na putol na yung shafting natin, ay may biyaya pa rin naghihintay sa atin. Napagkaluban tayo ng 3 pirasong isda. At kaso lang, hindi tayo nakapag-video. Hindi ko na kasi ginamit yung camera. Kasi isa rin sa mga dahilan ay napapansin ko Few moments later. na naging mailap yung mga isda sa camera natin. Biyaya guys, ayan o. Nakadalawang piraso tayo. Isang King Mac, tsaka isang River Runner. Ay, hinihingal mo tayo. Pagod. Tingnan nyo yung pana natin guys. Oh, ito yung nadali niya. Ayun, isang King Mac. Malaki yung King Mac, nasa mga 8 kilo siguro to. O siyam. Ito, yung River Runner natin malaki din. Lagpas 1 kilo. Pero ito yung lumali guys, so walang matulis sa unahan. Muntik na makawala yung King Mac, kaya no. Kunti na lang yung kumapit, yung kanyang silik na lang. Thank you Lord. Yan na tayo lugi sa gasolina. Ubos yung line natin guys. Naubos sa reel. Hindi na tayo naglagay ng camera kasi napapansin ko yung mga isda. May ilap sa camera natin. Ewan ko lang kung bakit sila may ilap. Ayaw siguro nila magpa-video. Ubos yung line natin, hindi pa tayo nakaangat. Kulang na kulang talaga yung mahigit 30 di pa. Buti na lang madaling napagod yung King Mac. Napagod ka agad pagkaubos ng line. Eto, ubos. Angat na natin yung decoy natin, baka may lumapit sa ilalim. Panggawin na tayo sa gasolina. Kala ko hindi tayo makahuli. So pasensyahan nyo na kung hindi tayo nakapag-video dyan. May ilap talaga yung isda. May ilap sila kapag may camera.
Laki ng tangigi oh. Bilog na bilog yung katawan. Whew. Thank you Lord. Kahingal. Bilog na bilog. Ano? Dito lang yung tama oh. Dito lang oh. Tingnan nyo. Dito lang yung tama. Lumapit sa dito. Thank you Lord. Ayos na tayo ng line. Tapos magdadrive pa tayo. Maaga pa naman. Yeah, yung oras natin ngayon. Yeah, alas 9. Bago pa lang pong mag alas 9. Kung nahuli na sana yung dalawang King Mac kanina, paldo na sana tayo. Hindi na sana tayo umuwi. Bahil bandorin na tayo. Pero try pa rin natin. Ayan guys, may kasabay tayo dito. Ewan ko lang taga saan to sila. Bago pa lang sila dumating. Yung isa lockout niya, yun nasa bangka. Yung isa naman yung nagda-dive na sa ilalim. Pero hindi ganito yung SG na gamit nila. Yung banjaw type yung gamit nila guys. Ay, thank you Lord. Tingnan nyo naman yung pana ko. Walang kadulo-dulo. Isa lang yung sima, maliit pa. Ayusin na natin to, tapos dive pa tayo. Ayan, time check guys. It's 10:11. Eto, uwi na tayo. Eto yung huli natin. May nadagdag na isang tribali. Ewan ko lang kung anong klase ng tribali ito. Malapad. Ayan o, buhay na buhay pa. Natamaan natin sa gitna. Kaya hindi na siya nakabalag. Eto lang yung nakahuli sa 3 piraso. Putol. Pero nakadali pa tayo. Woo! Thank you Lord sa blessing na to. Grabe, hindi ko to inasahan guys na makakahuli pa rin tayo kahit na wala na yung dulo ng pana natin oh. Tingnan nyo naman yung pana natin, wala na talagang dulo. So imposible na lang kung makakapagtagos ito ng pangmalayuan, yung mga long range. Kaya bawat tira ko sinisiguro ko na malapit na yung tamang distansya na talaga para tatagos siya kahit na eto walang matulis na hindi matulis yung sa unahan niya. Kahit hindi matulis pero nakahuli pa rin tayo. Aldo. Dito Thank you Lord. Buhay pa yung tribali. Tagpay. Tika, basi naigo na ako likod. Naigo ka dyan. Ito na. Ay, size na pala. Daw sa steel sa kadako? Size 3 ra? Oh, kamay mong god. Murang dako good. Ay, tanaan doon na presyo. Size 3 tara, kilo. Oh, ini. Size 3. Diyan, may tag-ijasik. Day oni udoy. Ha? Day oni udoy. Oh, dari rin si Mr. Ala, Dus City. 2.7. Na day onay? Day man sa Surigao. Ha? Dayon. Dayon sa Surigao ba ni Kulodoy? Oo. Uno dos. Lista na yang? Uno dos. Size 3. Size 3 no? Size 3 sa Nandus. Lagi ito? Dus City. Siguro yan, Raul. Pagsalin ng TV, lalo siya. Ako rin. Ano yan, mo naman?